magpapabinyag ko sa Sabado. Ay, salamat ang yan sa binyagan din. Pagkaralan, ilang Sabado ay yung mga nabinyagan ay hindi na nasimba. Yan ang may nabinyagan na, ligtas na. Gano'ng katutuyan? Naligtas na sa biyaya, alam sa banal na kasulatan. May dalawang kaligtasan na yung isa'y gawa ng Diyos at yung isa'y gawa ng tao. Sabi sa Efeso 2:8, sa biyaya kayo naligtas, pero sa Filipos 2:12, ay gawin ninyo ang inyong sariling pagkaligtas. May kaligtasan na gawa ang Diyos na walang bahagi ang tao at mayroong kaligtasan naman ulakol sa gawa ng tao. Unang Pedro 3:21, ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi ninyo, hindi ito paghuhugas ng dumi ng katawan. Yeah. Hindi ka magiging malinis nung ikay binautismuhan. Hindi yun. Ay, ano po ba yun? Kundi pangako natin sa Diyos na hindi tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating laban sa kalooban niya. Yung palang pagkabautismo ay pangako ng tao sa Diyos na siya'y mamamatay sa kanyang lumang pagkatao. Ito iba na, marami mga person Tagalog. Yung isang person. Kundi pangako natin sa Diyos. Kaya, pag tayo nakangano, meron na niyang 20 nangako. Pagkatapos ang binyagan talagang niyang ang saya. 1,000 ang nangako na susunod sa Diyos. Pangako lang yun, mga kapatid. Hindi yung actual na kaligtasan. Pangako yun. Kung kaya, ang kintas yung napautis ko natin. Sumampalataya. Pag-aral tayo ng malalim na rin. Ito, si Saulo, nang makita si Kristo. Gawa, 22:10 at 16. At nagtanong pa ako, ano ang gagawin ko, Panginoon? Dahil counter niya, ano ang gagawin ko? At sinabi niya sa akin, tumayo ka, pumunta sa Damascus, at sasabihin, sa iyo roon ang lahat ng iyong gagawin. 16, pagdating doon. Bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Sino maghuhugas sa mga kasalanan? Yung babautismuhan, hindi yung magbukan, hindi yung tubig. At yung parang tamang para na magbautismo ka. Dapat yun binibigyan kita sa pangalan na naman ng anak at ng banal na Espiritu. Yung mismo ang lulubog dapat. Yung bibigyan ka, magbautismo ka. Para talagang willing ka, talagang hindi ka pinilit. Sasabi dito sa Pahayag 7:13, tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakatamit ng maputi at saan sila nanggaling? Ginoo, kayo pong nakakalam ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang nanggaling sa matinding kapigatian. Nilinis at pinaputi ang kanilang damit sa tubo ng Cordero. Saan nanggaling yung mga nakabing sa maputi? Yan na niya nilamhan yung kanilang mga damit. Hindi si Kristo naglalaba. Huwag natin akalain tayo'y sinuutan ni Kristo na nilamhan ni Kristo yung ating damit. Hindi kayo mga kapatid. Pahayag
20 to 14, mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit, mapapalad yung naglalaba. Hindi lahat ni si Kristo gumawa. Mga kapatid, ay kung gusto mo pumasok sa langit, abay, labuhan mo yung inyong damit mo kung paralaban sa akin. Sabi mo, ay, nakilabakan ng damit ko, mga kapatid, personal kang naglaba. Ano yan? Upang sila'y magkaroon ng tutulungan ka na. Hindi nagdasal nyo sa iyo. Ang Diyos yung gagawa sa pagnanasa mo. Hindi yung Diyos ang magnanasa para sa iyo. Yun ang hindi maunawaan ng iba. Akala na iba yung trabaho lang ng Diyos yung pagnanasa. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang gumagawa. Maging sa pagnanasa. Nagnanasa ka. Nagnanasa ka. Matanggal yung paninigarilyo. Abay, iba. Kung pupunta sa tindahan, huwag kang uupo sa naninigarilyo. Yun yung mga kapatid, may bahagi ka. Hindi yung ginusto ng Diyos ang lahat para sa iyo. Ay, anong bahagi mo? Hindi ganyan ang kaligtasan, mga kapatid. Na, talikuran ninyo ang iyong maraming gawa at alisin ang masasamang asal. Ito yung matindi sa Santiago 21. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Nagbabasa ka ng Biblia, natatanim yung salita sa iyong puso. Nakinig ka sa pangangaray bangil sa sermon, nagtanim ng salita sa iyong puso. Pero ang gagawin mo, ay magpapakumbaba sa iyong narinig. Huwag daw magmumura. Ano yung gagawin ko nakakagalit yung tao yun? Pag yun ay takinig ka, hindi ka nagpakumbaba, wala rin bungang kaligtasan ng mga kapatid. At ang sabi ng talata ay ito. Ito, yun daw salita kitinin sa puso, ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. May kakayanan. Hindi ko may kaya nakinig ang ganito ng aking narinig. Ay, pag ginawa talaga eh, ligtas talaga. Ay, hindi mo naman ginawa. Hindi ka rin ligtas. Yung salitang yon may kakayanang magligtas. Hindi nagsunumpalataya kay ligtas. Yung ligtas ka, may process yun. Sa biyaya, ligtas ka, may nasa process yan. Itinaan ka sa, nilagay ka sa kaligtasan hanggang doon sa pagdating ni Kristo. Pero, pwede kang lumiko. Pwede kang bumalik sa dating buhay. Yun mga kapatid. Ay ginagawa naman ng ibang automatic na eh. Na wala nang bahagi yung tao. Hindi ganyan ang aral ng Biblia. Ano pa? Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa iyo, sa inyo. Ay, ikaw yung lalapit sa Diyos. Kung ko sabihin, ay, pag hindi lumapit sa akin ang Diyos, ay, hindi rin ako lalapit. Mga kapatid, hindi kayo nag-usapan. Hindi kayo nagpatakaran. Ang patakaran, lalapit ka muna sa Diyos at yung Diyos ay lalapit din. Hindi ka sa mga puso mo, hindi. Dapat Diyos sa akin, hindi bahala ka. Kung kayo mong paligtas sa hindi, huwag kang lumapit sa Diyos. Mamuhay kayo ng malinis. Aba, pag ayaw mamuhay ng malinis at kayo mga dadalang isip, linisin ninyo ang iyong puso. Sino maglilinis ang puso ay ikaw. Pag nagpasingang linisin yung iyong puso, dito ka, gagawa yung Diyos. Lilinisin din niya ang puso mo. Hindi po Diyos yung maglilinis ang puso mo. Lilinisin mo rin. Efeso 4:22, iiwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ay, pagkabili kayo yung dati, ay wala, iwanan ninyo yung dati. Hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao. Sino maghubad? Yung naglilinis. Hubarin mo yung iyong sariling pagkatao. Parang ahas, yung ahas,
nagluno ay hindi na hinubara ng kapahas. Yung mismong ahas ang nagluno. Nagpalit ng balat. Yung mga kapatid. Pero, pag ginagawa mo yun, pag nagpasya ka, gagawa ang Diyos sa pagdalasa mo. At tutulong ang Diyos para magawa mo. Pero, umpisahan mo. Mag-decide ka. Sabi dito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Sino magbabago ng diwa? Ikaw, tayo, ako ang magbabago. Kapag nagbabago ka na, babaguhin kayo ng Diyos. Tutulungan ka. Gayun yun, mga kapatid. 24, Ephesians 4:24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkataong nilikhang kalarawan ng Diyos. Yun ang isusuot natin. Yun daw, the baptism kay Kristo ay ibinigay si Kristo. Yung damit ay kumakatawan sa pagkatao. Kilala ng Diyos ang ating pagkatao. Ayan ang Jessica. Barumbado niya, yan ang maganda, matagin niya. Kilala. Yung ating pagkatao ay babaguhin na raw. Dati ang tabi niya na yung matahimik. Dati chismoso yan, ngayon ay hindi na nakikialam sa buhay ng iba yan. Babaguhin mo. Pag ginusto mo yan, tutulungan ka ng Diyos. Ay, pag niya ay tabinyagan na lalo na yung chismoso, na lalo na iba. Hindi talaga niya, hindi sinunod yung pangako. Nangako lang na magbabago, hindi sinupal. Kaya ganyan pa rin yung buhay. At yun daw bagong pagkatao, nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, nagbabasa ka, yung salitang yun ang magliligtas. Naligtas na ako sa biyaya niya, pero yun ay ba? Posibleng mawala, posibleng kang lumiko, posibleng kang hindi manatili sa biyaya. Dapat kang lumako sa biyaya. Hindi automatic yan. Process yan, mga kapatid. Yung biyaya yan. Galatia 3:26, dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Mayroon ba bang anak ng Diyos sa kayo? Yan na niya. Mayroon ng bagong pagkatao, hindi lang na niya kagaya ng dati yan. Magpapatulayan pa niya na yan ay anak ng Diyos. Meron isang pastor na sisir mo, ay pumalabit yung katabi doon sa kanya sa katibabae. Ano kaya? Nagagawa kaya ng pastor yung sinasabi niya? Sabi ng babae. Nagagawa yan. Yung sinasabi niya. Anong patulayan mo? Nagkataon ako yung asawa niya. Nag-chismis yung katabi ay may ebidensya ka na. Asawa pala yung tutuman niya yung sinasabi niya. Sinasabi niya. Ngayon, sabi ito sa Galatia 3, inyong isuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Isusuot mo si Kristo. Abay, pag nilisuot mo si Kristo, ay dito ay parang si Kristo. Yung Kristiyanos, ang ibig sabihin ay little Christ. Yung Kristiyano, ang ibig sabihin ay munting Kristo. Hindi man ikaw kasing laki ni Kristo, ay ikaw ay munting Kristo kahawig, kamukha. Yun yung maging Kristiyano, mga kapatid. Kahawig, kahalimpulan ni Kristo. Wala ng kakaiba ang Hudyo at ang Grigo, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae,
kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alin mga kapatid, dito sa susunod, ako yung kauna-unahan na kurtina ng babaeng leader. Wala ka ng policy. Ito yung aking pasihan na kurtinahan ng babae. Babae, pagkaraan ng ilang taon na rin, nagkurtina ng babae. Dahil gusto ko, kay Kristo, walang lalaki, walang babae. At kung kayo kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at nakapagmana ng mga pangako. Yan. Anak ni Abraham. Pinangakuha ng Diyos si Abraham. Nakapagmana na rin tayo ng pangako. At sabi, kayo na iyang ng Diyos ay naging tagatanggap ng pangako na ipinangako kay Kristo. Yung ipinangako kay Kristo, ipinangako na rin sa ating mga kapatid. Galatia 4:6, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng anak sa ating puso na tumatawag sa Diyos, Ama, Ama ko. Kaya pag tayo manalangin, Ama namin na nasa langit. Huwag kayong mananalangin na, Dear Jesus, mga kapatid, tayo pinanalangin. Ang sabi ni Kristo, manalangin kayo sa Ama at hilingin ninyo sa aking pangalan. At sapagkat tayo nakipag-isa kay Kristo, pag sinabi ni Kristo sa kanyang Ama, Daddy, ay ang tawag na rin natin sa Ama yan. Kung tayo manalangin, Dading Diyos. Ganda na naman. Yung iyong daddy ay Diyos, no? Yung kanyang mga bata ay ito. May daddy. Daddy, ang tawag sa Ama mo yung sa mayaman na kala natin. Mayaman lang. Yung tumatawag ng daddy. Kahit pagsabi sa'yo ay man. Yung daddy, pagkaramihan na ng kasama. Yung dati sa kayong tatay pa, yun lang. Yung Ama, sa langit, yung Ama ni Kristo, Ama na rin natin. Ama, hindi, napakagandang pagkakataon na tayo'y mayroong Ama sa langit. Sabi nito, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit. Hindi tayo manalangin na nananalangin tayo kay Kristo, hindi, laging sa Ama ang ating panalangin. Hihilingin natin sa pangalan ni Kristo. Ngunit mga kapatid, ang tamang panalangin. Kaya sabi nito, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Mga kapatid, kung babas na basahin ang buhay ng tao na nakipag-isa kay Kristo, yan ay maraming mamanahin sa Diyos. Ay, anong mamanahin sa Diyos? Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, hindi pa pumasok sa puso ng tao. Ano kaya kung bigyan ka ng Diyos ng isang araw na may 12 planeta? Posible ba yun? Ay, posible yan, pero hindi pa nga. Hindi pa nga natin alam kung ano yung ating mamanahin. Surprise! Yung simula ng tayo sumampalataya at pagtapat, tayo kasama na sa pangako mga kapatid. Kaya sabi ng awit ay, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Huwag na kayo ay, ang hirap ng buhay. Bakit mahirap? Ay, bakit ang mamanahin mo? Ang minamamang lawi, walang trabaho, ay, ang pinagmamanahin mo. May mamanahin ka, may mapapala ka. May matatanggap ka. Ngayon, kaya dito sa gawa, 2:37, at sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyo
sa mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. Ay, paano mo magsisi? Ay, yan ay patutunayan. Yan ay pangangako mo sa pamagitan ng Biblia. Ay, paano kung ngayon magpabinyag, ay hindi ka nangangako? Kaya, laging ang kulay magpapabinyag. Ay, paano magpapabinyag? Ano yung ipangangako ay hindi naman alam? Yung salita. 6 na taon pa lamang ng binyagan. Napadaan lang. Napadaan lamang ay ba? Nakihunin. Ay nagtayuan yung mga kasama sa upuan. Tayo na rin siya. Pumunta sa unahan yung mga kasama sa upuan. Yung mga kasama ko yung nag-iisa na po din sa upuan. Tayuan niya ay punta na dito sa mga kasama ko. Ay punta na rin siya. Tayuan niya ang mga tumayo ay bukas ay bibinyagan. Alam may binyagan. Kakala ko yung mali ko, tatayo na ito sa unahan. Ay, sige. Eh, kung wala nang atrasan, sige. Papabingin ako bukas. Nabigla eh. Napilit, ay wala na lang atrasan. Ay, ito mali. Nangangako ka. Ay, dapat ay ano yung mga kondisyon. Kaya ikaw yung nangangako. Ay, bata pa, bininyagan na, mga kapatid. Kaya si Casey na bininyagan ko lupa. Parang, malaki na yung dalaga rin ang pag-ibig eh. Ay, ito siya nakaintindi. Kung nangangaral kami, yung Amerikano kasama sa pangangaral ay lumusog at magpakinyag sa akin. Ay, bakit? Ay, yun lang niya narinig yung lang sa naliwanagan. Yung unang bautismo ay pagnak, bubukad mo pa inaantok, may nabinyagan na. Gising, at magbibinyagan na. Bubukad mo pa, ay hindi alam, bata pa. Nagpabinyag uli nung makarinig ng pangangalan. Ganyan yan mga kapatid. Yung kaligtasan, ito. Yung kaligtasan ay dumating sa bahay ni Sakio. Ngunit, may malaki pang gagawin para maligtas. Una, si Sakio sumiksik sa maraming tao. Gusto makita si Kristo. Nang dumaan si Kristo, ay tumangala. At sabi, Sakio, bumaba ka at pupunta ko sa bahay mo. Yung ba yung kaligtasan? Hindi mga kapatid. Nang si Sakio ay bumaba sa bahay at tinanggap si Kristo, hindi pa sa ligtas. Nakapasok na sa bahay, hindi pa. Tingnan nyo. Habang sila'y kumakain, sabi sa Lucas 9:8, sa loob ng bahay niya ay tumayo si Sakio at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. Ano? Naibigay na kayo ng dyanong araw. Yung pangako pa lang. Yung sinabi ng ibibigay ko, pangako pa lang. Sabi dito, at kung may nadaya akong sino man, yung sa mga nakaraang araw, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Dalawa yung pangako niya. Kalahati ay ibibigay na sa lupa. At ibabalik niya yung kinuha kay daya ng 4 na ulit. At kapag yun ay nakwinta na ni Sakio, pag-alis ni Kristo, ay pero sabi ni Kristo, dumating ang kaligtasan sa bahay mo. Ligtas na ba si Sakio? Sinabi ba ni Kristo, ligtas ka na, Sakio! Ang matindi pangako niya. Kalahati ng kayamanan at yung nadaya ay 4 na ulit isa sa ulit. Ligtas ka na! Ano sabi ni Kristo? Dumating ang kaligtasan sa bahay mo. Dumating pa lang yung kaligtasan, hindi pa sa ligtas. Bakit? Ay, i-epekto ito pag na-i-apply yung pangako, kalahati ng kayamanan. Kaya, ano yung ibibinta? Ano yung mga
ano yung mga isasauli. Abay, gagamit ka ng alaala niyan. Ano pa nga, sino pa nga nadaya ko? Ay! Ang pangalan mo? Ay, wala yung pagtatanong. Apat na ulit pala yung aking isasauli sa tao. Nang dahil kailangan pang mangutang sa bumbay ng kusituhan. Ganapin! Apat na ulit kong isasauli. Ay, paano kung kumusta yung naiwang kalahati ay kulang pa doon sa apat na ulit na pagsasauli. Mga kapatid, malaking proseso yan. Pupunta ka, ikaw na lang ang hindi mo nababayaran. Kaya ano, nabayaran ko na yung 200. Ikaw, lilima na kayo walang bayad. Pagdaanong kung bayad, baka ako may mautang ay ibibigay ko naman sa iyo. Aba mga kapatid, yung kaligtasan ay dumating pa lang, yung iba naman ay panay. Pagdating ng kaligtasan na 100% kaligtasan, hindi na mawawala yung kaligtasan. One save, always save. Kung hindi yan ang nangyari kayo sa iyo mga kapatid. Sabi ni Kristo, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sampahayang ito. Dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Dumating na pero may malaki pa yung kaw-kawi. Sabi sa Batangas, baka habang kaw-kawi niya. Malalaki-laki, ayusin niya. Marami ka pang ipaprocess na mga pagtutuwid. Iyon! Kaya sabi, gawin ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Nilinis kayo ng Diyos, pero maglilinis ka rin. Yung iyong damit ay lalabhan mo. Papuputiin sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ipaprocess mo yung kaligtasan, mga kapatid. Tatanggapin mo, pero ipamumuhay mo rin. Noong 1829, mayroong isang lalaking pangalan si George Wilson na inaaresto sa pagnanakaw at pagpatay. Sa sintinsiyahan ng bitay. Yung kanyang mga kaibigan ay buwan ng paraan, nakipag-usap para siya hindi mabitay. At nangyari naman. At nung yung kapatawaran ay iserve sa kanya. Sapagkat nag-birthday itong presidente. Si Andrew Jackson ay nag-birthday at siya ay pinatawad. Pag-birthday ng Pangulo ng kapatawad. Nung i-deliver yung kapatawaran, sabi ko mag-deliver ay, congratulations, ikaw yung pinatawad na yan. Ikaw yung lalayan na hindi ka na magbibitay. Sabi ni George Wilson, ayaw kong patawarin. Gusto ko magpabitay. Hindi ko tinatanggap yung kapatawaran ng presidente. Kung bitay ang sinabi niya, bitay mo. Ay, sinabi niyo sa presidente, sabi ng presidente. Kaisa-isahan, tao kung tumalang sa kaisa-isahan na ayaw ng kapatawaran. Dahil ang sabi kayo makalaya na ha, magpapagong buhay ka ha, ay, basta aking makalaya, pasatayin ko yung judge. Hindi ako titigyan, hindi na papatayo. Sinabi ko, ay ayaw ng kapatawaran, ayaw ng pagbabago. Sabi ng siya, paano mo isi-serve yung kamatayan sa taong kinatulan ng kapatawaran? Paano hindi mo bibitayin yan? Ay ayaw ng kapatawaran, ayaw na magbago ng buhay, may papatayin pa yung pagkalabas. Kaya, dinala ng presidente sa Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, ito niya, papel na ito ng kapatawaran ay papel na pangkaraniwang papel na sinulatan ng kapatawaran. At ito ay magkakabisa lamang pag tinanggap yung kapatawaran.
ay hindi niya tinatanggap yung kapatawaran. Kaya kinakailangan sa ibitayin. Kaya sa iyong nabitay, dahil hindi tinanggap yung kapatawaran. May taong naligtas sa biyaya, pero hindi gumawa ng sariling pagkaligtas. Hindi lumago sa biyaya, hindi lumago sa pananampalataya. Naging bansot, hindi lumago sa pagkakilala kay Kristo. Sayang yung kaligtasan. Naagaw ng iba yung puno. Kaya ito sinasabi ng mga kapatid, yung kasagutan. Bakit? Nabinyagan na, ang tagal ng nabinyagan, ang tagal nagsimba, ay hindi pa rin na bago ang buhay. Alam na ninyo kung paano sasagutin sa pamagitan ng mga talata na ating binigay. Ito sa namin ko sa pangalan ng Jesus.